Nagbunga na guys ang kapabayaan ni Kadigungan dito sa West Philippine Sea. Nagbunga na ho ng malaking pinsala. Biruin nyo ba naman guys? Solid talaga yung banat sa atin itong mga Chinese na to. Dahil nga pinabayaan to ni Kadigungan. 'Di ba? Parang sinabi niya na tubig lang naman yan. Ibigay na natin yan. Ngayon tayo yung nahihirapan. Inaangkin na nila kasi nga, nung panahon ni Kadigungan, open na open lang yan dyan. Kahit nga yung floating barriers, nung pandemic pa pala yan, yung pagwawater cannon, nung pandemic pa pala yan, nagkakaroon nga lang ho ng news blocking dahil ayaw ho, isa publiko ni Kadigungan ang nangyayari sa West Philippine Sea. Meron lamang hong spokesperson na magsasalita para sa usaping yan, sa specific issue na yan. So ngayon, talaga nga namang pulido ho ang ginawa ng mga Chekwa sa atin. Yung barko ho ng resupply mission, binangga ho nitong mga Chinese. Grabe, tapos tong mga pro-China na to, ayaw na tulungan tayo ng mga kalatig bansa, ayaw sa freedom of navigation, 'di ba? Mga wala na ngang naitutulong tong mga ibang senador na to, ang lalakas pa ng amats para maging pro-China. So ngayon, eto tingnan nyo guys ha, kasi apektado tayo dito. Hindi lang din ako, kundi ang ating mga mangingisda. Kawawa naman sila. Saan na lang sila kukuha ng panghanap buhay nila? Panchicha para sa kanilang pamilya. Anyway, ito yung video. Narito na mga balita mula sa GMA Integrated News. Muling hinaras ng China Coast Guard ang rotation and resupply mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nagkabangga ng barko ng China at ang resupply boat ng Pilipinas. Sa parehong misyon, binangga naman umano ng isang Chinese maritime militia vessel ang barko ng PCG. Mariing kinokondena ng National Task Force ang insidente. Iginiit naman ng China sa kanilang pahayag na legal daw ang kanilang ginawa. Narito naman ang... See? Pero yung ginawa nilang yan, itatanggi nila yan. Itatanggi nila yan. Kasi sa paningin nila, tama sila. Kasi kanila daw, yung lugar na yun eh. 'Di ba? Inaangkin nila. Paano kasi, binigay na ni Kadigungan noon pa man. Kahit ngayon Pilipinas, ano yung gusto ni Kadigungan? Gawin tayong probinsya ng mga Chinese. Alam nyo dati, hangang-hanga ako sa political beliefs ni Kadigungan in terms of, dito nga, sa usaping West Philippine Sea. Hangang-hanga ako. Pero nung nalaman ko yung side of the story nitong ating mga mangingisda, parang nanliit ako sa sarili natin. Nung narinig ko yung side of the story ng ating mga Armed Forces of the Philippines, mga kasundaluhan, nanliit ako sa sarili ko. Kahit minsan daw, lagi na lang silang nagtitiis. Ito sa side ng mga sundalo, napanood ko sa isang dokumento. Lagi na lang daw silang nagpapasensya, sila daw yung nag-a-adjust, sila daw yung nagtitiis. Kasi ang ating government, 'di ba, walang ginagawa. So, buti pa nga sa panahon ni Jabnoy kahit papano, 'di ba, merong nangyaring standoff doon sa West Philippine Sea. So, nakipagkarerahan talaga si Jabnoy. Pero, hindi ko naman sinasabing magandang presidente si Pinoy. Pero, in terms of West Philippine Sea issue, goods yung kanyang decision. Kasi meron hong nangyaring standoff. Anyway, sa side naman ho ng mga kasundaluhan, gusto lang naman nila na kahit maliit tayong bansa, magparamdam naman tayo na kahit papano may pulso tayo. Na kahit papano may lakas tayo. Yun ho yung hiling ng ating mga kasundaluhan na nananahimik na nag-a-adjust, pinipilit magtingpi for over long time ago. Ngayon, 'di ba, goods naman ho si Pangulong PBBM dahil kahit papano, 'di ba, binibigyan importansya, 'di ba, na kahit papano itong mga kasundaluhan natin ay kumilos. At ito yung gusto nila, na kahit paano pumalag tayo. Hindi natin gusto ng gera, guys, ha? Just to make it clear, baka mamaya sabihin nyo, si Mima gusto ng gera, ganito, ganyan. I mean, 'di ba, kahit maliit tayo na bansa, ang gusto lang naman nila ay pumalag tayo. 'Di ba? Magparamdam tayo na meron tayong lakas kahit papaano. Pero hindi natin gusto ng gera. 'Di ba? Just to make it clear. Sa atin namang mga mangingisda,
Naawa ko sa part nila. Kasi, napanood ko sa isang dokumento during pandemic. Nilagyan sila ng floating barriers, pinaghahabol daw sila nitong mga Chinese na to. At yung pinakamasakit sa part ko guys, is kakarating pa lang nila, tinataboy na sila agad doon. At hindi ko din malilimutan yung sinabi ng isang mangingisda, magsasaka yung nabanggit ko kanina. At sabi ng isang mangingisda doon na kakasampay pa lamang nila, tuyo na yung sinampay nilang damit, winater cannon sila. 'Di ba? Yan ho yung naging bunga ng kapabayaan ni Kadigungan. Alam nyo guys, kung papabayaan natin to ngayon, masasanay at masasanay sila na binubuli tayo. Lalo na ngayon, 10-dash line sila, tapos balak pang magtayo ng reclamation. 'Di ba? Kung sasanayin natin sila sa ganitong estilo, sa ganitong senaryo, sa kada araw na lang hindi tayo pumapalag, walang aksyon ang government, 'di ba? Aangkinin na nila 'yon. Bukod sa aangkinin nila, 'di ba? Wala na tayong makukuhang yaman diyan. Alam nyo, ang apektado dito yung ating mga mangingisda. Biruin nyo, sabi nila, pagdating daw nila dati, nung wala pa itong mga Chinese na to, sabi nila, within 7 days daw, nakaka 9 metric tons sila ng isda, 9 to 8. Tapos ngayon, na dumating itong mga Chinese na to, kahit umabot sila ng 2 linggo, hanggang 6,000 metric tons lang. Dati 9,000 metric tons, ngayon 6,000 metric tons na lang. Tapos paghahati-hatian pa nila, ibabawas pa yung gasolina, pagkain, 'di ba? Sa kanilang mga tambugan. Na awa ako. Sige, so panoodin niyo ulit. Pakinggan niyo. Ito na mga balita mula sa GMA Integrated News. Muling hinaras ng China Coast Guard ang rotation and resupply mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nagkabanggaan ng barko ng China at ang resupply boat Sinadya eh. Sa parehong misyon, binangga naman umano ng isang Chinese maritime militia vessel ang barko ng PCG. Mariing kinokondena ng National Task Force ang insidente. Iginiit naman ng China sa kanilang pahayag na legal daw ang kanilang ginawa. Tapos ang malala pa dito guys, ang ginagawa nila, they keep denying. Kahit may video na, kahit kitang-kita naman, 'di ba? Grabe. Dapat itong mga Chinese na to, maawa naman kayo. Stop bullying. 'Di ba? Sana naman magkaroon tayo ng unitement na lang. Total, para-paras lang naman din tayong tao na kumakain ng pagkain. Para-paras lang naman tayong tao na gustong makasurvive. 'Di ba? Wag sana tayong umabot sa point na dadaan pa tayo sa dahas, sa agawan, ganito, ganyan. Kung pwede naman tayong magtulungan. Nakakalungkot lang. Pero guys, wala eh. Sila na yung bumangga. Sila pa tong mga nagmamatigas, mga nagmamagaling. Wala. Tunganga din yung ating mga ibang mga senador. Walang reaction. Kasi yung BP natin, pro-China. Yung tatay niya, pro-China. Daming DDEBs. Diba? So, paano tayo magkakaroon ng isang desisyon kung merong mga taong iba yung takbo ng utak nila? Ayaw na tulungan tayo ng ibang bansa. Ang iba naman gusto gumera tayo dito sa China ng tayo lang. Kung totoo daw tayo maka-Pilipino. Sino ba namang tanga gigera sa malaking bansa? Tapos ganito lang tayo kalit. E di napulbos tayo. Diba Robin? Ay nako, ang dami na ng problema. Dumagdag pa to. Tapos ngayon, itong si BP Inday hingi ng confidential funds na napakalaki. Samantalang confidential funds ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Security, Cheche, ang liliit. Dami na ng problema, dadagdag ka pa, Inday. Ano ka? Anyway, yun lamang ho guys. Update ko lamang ho kayo. At it's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.